Magandang araw sa'yo. Naisip mo na ba halimbawa, may OFW na ilang beses nang na-renew yung kontrata niya sa abroad. Oo. Tapos bigla siyang pinanggal bago pa matapos yung pinakahuling kontrata. Kawawa naman. Sino kaya ang dapat managot doon? Yung employer lang ba sa ibang bansa? O kasama pa rin ba dito yung recruitment agency sa Pilipinas? Yung nagpaalis sa kanya nung umpisa? Yan yung isang napakagandang tanong. At yan mismo ang sentro ng pag-uusapan natin ngayon. Sige. Kasi ating sisiyasatin yung isang kaso na medyo nag-viral din online. Ito yung Questcore Incorporated versus Melody A. Bumanglag. Ito yung GR number 253020. Tama ka. GR number 253020 at yung desisyon nito ay lumabas noong December 7, 2022. Ang gusto nating mangyari dito is maintindihan mo ano ba talaga, gaano ba kalalim yung responsibilidad ng mga agencies. Base sa desisyon ng Korte Suprema, Panglag. Ano ba nangyari sa kanya? Okay. Si Melody, pinadala siya ng Questcore, yung agency, sa Ghana. Sa West Africa yon, di ba? Oo, sa West Africa. May 10, 2013 yon. Ang trabaho niya dapat, operations head sa Cosmo Seafoods Ltd. Yun yung foreign employer? Yun yung foreign principal or employer niya. Tapos, yung unang kontrata, 1 taon lang dapat. Pero, Pero, magaling daw si Melody, na-promote siya, naging Vice General Manager. wow! Okay. At dahil doon, 3 beses pa, sunod-sunod na renew yung kontrata niya. Okay. So yung pinakahuling kontrata niya, kailan yun? Yung huli, bale, May 1, 2016 hanggang April 30, 2017. Yun yung dapat duration. Ang problema, Ang problema, bigla siyang sinibak. October 25, 2016. Wala pang 6 na buwan sa huling kontrata niya. illegal dismissal, tapos pinauwi na lang siya. Oo, ganun na nga. Kaya syempre, nagsampa siya ng kaso pag-uwi dito. Illegal dismissal, unpaid salary, 13th month, yung sahod para sa natitirang panahon pa sana ng kontrata niya, lahat yun. Ano naman yung naging depensa ng Questcore, yung agency? Parang ang tagal na nun ilang renewal na. Yun nga, ang sabi ng Questcore, itinanggi nila yung pananagutan. Sabi nila, yung solidary liability daw nila. Ano yung solidary liability ulit? Yung magkasama silang nananagot ng foreign employer. Parang one and the same sila pagdating sa liability sa OFW. Okay. Ang sabi nila, hanggang dun lang daw yon sa unang kontrata, yung original contract. Bakit daw? Kasi daw, hindi na sila kasali. Or privy, yun yung term na ginamit. Wala na daw silang kinalaman dun sa mga sumunod na renewal. Parang nag-usap na lang si Melody at yung Cosmo Seafoods. Ganun ang pinalalabas nila. Ginamit pa nga nila yung isang lumang kaso, yung Sunasa International Management Services, na parang sinasabi doon, pag direkta nang nag-renew, wala ng agency. Implied revocation daw ng agency agreement. Mukhang may point sila kung titingnan mo sa ganong anggulo, ano? Pero teka, ano bang naging desisyon ng mga naunang humawak? Sa labor arbiter muna. Okay, sa Labor Arbiter LA, malinaw ang desisyon. Illegally dismissed si Melody. Tapos, ito importante. Sinabi ng LA na parehong may pananagutan ang Questcore at Cosmo. Solidarily liable sila. Kahit may mga renewal na? Oo, kahit may renewal. Based daw sa original recruitment agreement. Pinagbayad sila ng medyo malaki, US $53,600. Kasama pa yung performance bonus. Malaki nga. Pag-akyap sa NLRC? National Labor Relations Commission. Sa NLRC, kinatigan nila yung LA na may pananagutan pa rin ng Questcore. Solidary liability nandun pa rin. Pero may binago sila. Ano yung binago? Tinanggal nila yung performance bonus. Tapos inayos yung ibang bayarin.
Ang final award naging US $28,000. Para saan yung $28,000? Yun yung para sa unexpired portion ng salary niya, yung mga hindi nabayaran sahod, tsaka yung cash in lieu of notice. Okay. Tapos, umangkat pa sa Court of Appeals, di ba? Oo, umangkat pa sa CA. At ang CA, pinagtibay nila yung desisyon ng NLRC. Pero may dinagdag pa sila. Anong dinagdag? Inutos ng CA na i-reimburse din ng buo yung placement fee na binayad ni Melody nung una siyang umalis, plus 12% interest per annum mula nung matanggal siya. Wow. So, lalong naging pabor kay Melody. At yung apela ng Questcor. Denied ng CA, hindi pinagbigyan. Kaya eto, napunta na sa Korte Suprema. Ano yung pinaka-main issue dito? Yung pinakatanong talaga sa Korte Suprema, mananatili bang solidarily liable ang Questcor kasama ang Cosmo kahit pa nagkaroon ng mga renewal ng kontrata na sinasabi ng Questcor na wala na silang partisipasyon? Eto na. Ano ang hatol ng kataas-taasang hukuman? Eto na nga, dininay ng Korte Suprema yung petition ng Questcor, pinagtibay nila yung desisyon ng CA. So, talo pa rin ang Questcor. Oo, talo sila. At dito talaga, binigyang diin ng korte yung batas. Ito yung pinaka-importante para sa mga OFW at agency. Anong batas yun? Yung Section 10 ng Republic Act 8042. Ito yung Migrant Workers Act. Yung Migrant Workers Act. Ano bang sinasabi ng Section 10 na yan? Bakit crucial yun dito? Napakalinaw kasi ng Section 10. Sinasabi doon na yung liability ng principal o employer at nung recruitment agency ay joint and several. Yun nga yung solidary. Okay, pareho silang pwedeng habulin. Tama. Pareho silang pwedeng habulin para sa kahit anong claims ng OFW na related sa employment contract. At ito yung pinaka-highlight, yung liability na ito daw ay shall continue during the entire period or duration of the employment contract. Buong panahon. Buong panahon at hindi raw ito naaapektuhan ng any substitution, amendment or modification ng kontrata kahit pa sa ibang bansa ginawa yung pagbabago. So, ito yung tinatawag na continuing liability. Eksakto. Continuing liability. Tuloy-tuloy ang pananagutan ng agency hanggang umiiral yung employment relationship na pinasimulan nila. Wow. Ang linaw pala nun sa batas. Ibig sabihin, yung argumento ng Questcor na hangga first contract lang sila? Baliwala yon. Sabi ng korte, ginawa yung batas para protektahan ng mga OFW para masigurong may mahahabol sila dito sa Pilipinas yung local agency. May iba pa bang nakita yung korte? Meron pa, nakita rin nila na may ebidensya, mga email, na nagpapatunay na tuloy pa rin yung ugnayan ng Questcor at Cosmo bilang agency at principal pa rin kahit nung mga panahon na nagtatrabaho pa si Melody under the renewed contracts. So hindi totoo yung sinasabi nilang wala na silang kinalaman? Mukhang ganun niya. Tapos, yung ginamit nilang Sonis Ace case, sabi ng korte hindi raw yun applicable dito. Mas matibay daw yung proteksyon sa ilalim ng RA 8042. Paano naman yung sinabi nilang tinanggal na nila si Melody sa listahan nila after ng first contract? Hindi ba yun basehan na wala na silang liability? Sabi ng korte hindi pwedeng ganun. Yung pag-alis daw sa listahan, parang paraan lang yun para makaiwas sa batas, lalo na sa ban on direct hiring sa labor code. Yung bawal mag-hire direkta yung foreign employer, dapat tumaan sa agency. Oo, Article 18 yun ng labor code. Hindi raw pwedeng makinabang yung agency sa simula, tapos pag nagka-problema, aatras na lang sila. Pero pwede nilang habulin yung Cosmo, yung foreign employer. Oo naman. May karapatan ng Questcor na singilin, i-reimburse kumbaga mula sa Cosmo para sa anumang ibabayad nila kay Melody. Yun yung tinatawag na right of reimbursement between solidary debtors. Okay, malinaw na. So in essence, kinumpirma ng Korte Suprema yung award na US $28,000. Tama. Plus yung full reimbursement ng placement fee, kasama yung 12% interest per annum mula nung dismissal hanggang maging final ang desisyon. Tapos may dagdag pang interest. Oo, may 6% legal interest pa sa lahat ng awards mula sa finality ng desisyon hanggang mabayaran ng buo. Grabe!
talagang dinanindigan ng proteksyon para kay Melody. Ganun nga. Kaya ang tanong ko naman para sa'yo, ngayong mas malinaw na sa'yo kung gaano kalawak ang panananggutan ng isang agency, paano kaya nito mababago yung pagtingin mo o yung pagpili mo ng agency kung sakali ikaw o may kakilala ka na mag-abroad? Oo nga no, dapat mas maging mapanuri. Ano pa kayang ibang hakbang ang dapat gawin para masigurong protektado talaga ang mga OFW pagdating sa mga kontrata nila? Importante talagang pag-isipan yan. Ano naman ang masasabi mo sa kasong ito? Pwede mong i-comment dyan sa baba yung insights mo. O kung nakatulong sa'yo itong usapan natin, paki-favorite na rin. Oo, at para lang ma-recap natin, ito yung mga pangunahing aral o doktrina mula sa kasong ito. Sige, ano yung una? Una, solidary liability sa ilalim ng RA 8042 Section 10. Parehong responsable ang agency at foreign employer sa OFW. Hindi pwedeng magturuan. Okay. Pangalawa, Pangalawa, continuing liability. Tuloy-tuloy ang pananagutan ng agency kahit pa magkaroon ng renewal o pagbabago sa kontrata sa ibang bansa. pangtatlo, Pangatlo, ban on direct hiring. Sa ilalim ng Labor Code Article 18, bawal ang direktang pag-hire ng foreign employer, dapat dumaan sa POEA licensed local agency para may mahabol dito sa OFW. at ang pang-apat, Pang-apat, syempre, security of tenure. Protektable OFW laban sa pagtanggal sa trabaho ng walang sapat at makatarungang dahilan habang may bisa pa ang kontrata. napaka-importante ng mga puntong yan. Maraming salamat sa malinaw na paliwanag. Walang anuman. At para sa iyo na nakikinig, kung gusto mo pa na mas marami pang ganitong malilaymaang pagsusuri sa mga importanteng kaalaman, lalo na sa batas at kaso, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating ginagawang pagtalakay. Tama. Hanggang sa susunod na pagsisid natin sa kaalaman. Naisip mo na ba paano kung yung pinapangarap mong trabaho sa abroad biglang mawala? Wala pang isang buwan. Gaano kalakas ang batas natin para ipagtanggol ang OFW na basta na lang tinanggal at pinauwi? At ano ang pananagutan ng recruitment agency dito? Tatalakayin natin ngayon ang isang napakahalaga at talagang naging viral na desisyon ng Korte Suprema. Ito yung Samir Overseas Placement Agency Inc. versus Joik C. Cabiles. Ang GR number niya ay 170139 at lumabas ito noong August 5, 2014. Tungkol ito sa illegal dismissal ng isang OFW at ito'y malaki, yung makasaysayang pagbabasura sa limitasyon sa sahod na dapat niyang matanggap. Sige, himayin natin ito. Okay, so ang kwento, nagsimula kay Joy Cabiles. Nag-apply siya, di ba, sa Samir Agency. Gusto niya sanang maging quality control doon sa Taiwan Weichol Co. Limited. Oo, tapos pumirma siya ng kontrata. 1 year yun. Ang sahod, mga NT dollars 15,360 kada buwan. Tapos may issue pa sa placement fee, no? Sabi niya, 70,000 daw binayad niya. Pero sabi ng agency, Ang sabi ng agency, based daw sa resibo nila, 20,360 lang. Medyo malaki yung diferensya. oo nga nagsimula siyang magtrabaho June 26, 1997. Pero teka, hindi pala quality control ang binigay sa kanya. Hindi, ginawa siyang cutter. Malayo dun sa napag-usap sa kontrata. At dito yung masakit July 14, 1997, grabe, wala pang isang buwan, tinanggal na siya. Yun nga, ang bilis. Ang dahilan daw ay inefficiency. Tapos pinauwi agad. Grabe. Tapos yung sahod niya, kakarampot lang. NT 1,900 lang nakuha. Oo, tapos binawasan pa ng NT 3,000 para daw sa plane ticket niya pauwi. Sobrang. Hindi makatarungan, di ba? Sobra. Kaya nagsampa siya ng kaso sa NLRC, illegal dismissal. Tama. Hinabol niya yung refund ng placement fee, yung sahod para sana sa natitirang 11 buwan ng kontrata niya, at syempre, danyos. Ano naman ang sabi ng Samir Agency? Depensa nila. Well, sinabi nilang may just cause yung inefficiency nga daw. At itinanggi nila yung sobrang placement fee. May dagdag pa sila. Ano yun? Na yung accreditation daw ng Weichol nalipat na sa ibang agency, sa Pacific Manpower. Kaya dapat daw yung Pacific Manpower ang managot, parang nagpasa ng responsibilidad. Okay. Pero teka,
Bakit parang ang gulo nung naging desisyon sa baba? Iba-iba ata. Oo, medyo. Kasi sa labor arbiter muna, yung unang level, di ba? Ibinasura yung reklamo ni Joy. Kulang daw ebidensya. Binasura agad. Oo. Tapos, hindi rin nila pinansin yung issue tungkol sa Pacific Manpower. Pero nung umakyat sa NLRC Commission, Sa mismong commission, anong sabi nila? binaliktad nila yung desisyon ng arbiter. Sabi ng NLRC, illegal dismissal talaga. Kasi, una, hindi napatunayan ng Samir o Wakwal yung inefficiency. Pangalawa, walang due process. Walang tamang abiso, walang hearing, bago tinanggal. So pinabunan si Joy ng NLRC. Oo, pinagbayadan sa Samir ng katumbas ng 3 buwan sahod ni Joy, tapos refund nung pamasahe at attorney's fees. Pero yung issue sa placement fee at sa Pacific Manpower, hindi pa rin nila ni-resolve. Okay. Tapos umakyat pa sa Court of Appeals, di ba? Anong nangyari doon? Kinatigan ng CA yung desisyon ng NLRC. Illegal dismissal nga at tama yung mga pinapabayad. Pero ibinalik nila sa NLRC yung kaso. Bakit ibinalik? Para daw dinggin yung gusot sa pagitan ng Samir at ng Pacific Manpower. Medyo lumalabo yung para kay Joy kasi parang pinapahaba pa eh. Gets ko. So, pagdating sa Korte Suprema, ano na yung mga main issues na kailangan nilang sagutin? Basically, 3. Una, tama ba yung CA na kumampi sa NLRC about the illegal dismissal? Pangalawa, kung illegal nga, magkano ba talaga dapat ang matanggap ni Joy? Ito yung crucial eh. At pangatlo, sino ba talaga ang dapat managot? Samir lang ba? O kasama ang Waco? Paano yung Pacific Manpower? Okay. At dito na nga raw yung pagsabog, yung malaking pagbabago. Lalo na dun sa pangalawang tanong, yung halaga ng sahod. Exactly. Dito talaga yung landmark ruling. Pero bago yon, kinonfirma muna ng Supreme Court, illegal dismissal nga si Joy. Walang sapat na pruweba sa inefficiency at higit sa lahat, walang due process. Walang notice, walang hearing. Oo, malinaw din sabi ng SC. Philippine Labor Code ang batas na dapat sundin kasi dito sa Pilipinas, pinirmahan yung kontrata. Yan yung prinsipyo ng Lex Loci Contractus. Kahit OFW siya. Oo, yung security of tenure, protektado lahat ng manggagawang Pilipino nasa Pinas man o abroad. Grabe yung bilis ng pangyayari sa kanya, di ba? Talagang walang due process. At yung sa bayarin nga, yung amount. Ano yung sinabi ng SC? Eto na, yung game changer. Idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional, labag sa saligang batas, yung provision sa Section 10 ng RA 84-2, yung Migrant Workers Act. Yung dati na, ano yung ulit? Yung nagsasabi na kapag illegally dismissed ang OFW, ang makukuha lang niya ay either yung sahod para sa natitirang kontrata o katumbas ng 3 buwang sahod lang, kung alin man ang mas mababa. Yung whichever is less clause. Bakit daw unconstitutional? Anong rason ng korte? 2 major reasons. Una, labag daw sa Equal Protection Clause. Bakit? Kasi hindi pantay yung trato sa OFW kumpara sa local worker. Yung local worker kasi, buong unexpired portion ng contract makukuha niya kapag illegally dismissed, tapos hindi rin pantay sa kapwa OFW kasi mas lugi yung mahaba pa ang kontrata kung 3 months lang makukuha. Makes sense. Ano yung pangalawa? Labag din daw sa substantive due process. Kasi yung paglimita sa 3 buwan, parang arbitraryo lang daw. Walang malinaw na basehan bakit hanggang doon yang. Kahit pa nga binalik yung kaparehong probisyon sa RA 1022 noong 2010, pinanindigan ng korte sa kasong ito na unconstitutional pa rin yun. Wow! Malaking-malaking bagay yan para sa mga OFW. So, ano yung final award para kay Joy? Dahil nga unconstitutional yung 3 months remit, ang dapat ibayad kay Joy ay yung sahod niya para sa buong natitirang panahon ng kontrata niya. So, mula July 15, 1997 hanggang June 25, 1998. Buong 11 months plus na sahod. Buong natitirang kontrata talaga. Oo, plus yung refund nung NT 3,000 TT dollars na binawas sa sahod niya para sa repatriation cost. At attorney's fees na NT 300.
Tapos may 6% interest per annum pa yan simula nung naging final ang desisyon. Mahalaga yung interest. Teka, linawin lang natin. Iba yung interest sa placement fee claims. Oo, magandang punto yan. Pag placement fee ang hinahabol, base mismo sa RA 8042, 12% interest per annum pa rin ang applicable doon. Iba yung sa sahod at ibang monetary claims under this ruling na 6%. Okay, clear. Sino ngayon ang pinagbayad? Yung Samir lang ba o kasama yung Wakul? Paano yung Pacific Manpower issue? Ang pinagbayad ay ang Samir Agency at ang foreign employer na Waycall at ang pananagutan nila Solidari, joint and several liability kumbaga. Anong ibig sabihin ng Solidari? Ibig sabihin, pwedeng singilin ni Joy yung buong amount sa Samir dito sa Pilipinas. Tapos, bahala na yung Samir na habulin yung Waycall sa Taiwan para sa parte nito. Yung issue sa Pacific Manpower hindi na nading hadlang para makuha ni Joy yung para sa kanya mula sa Samir. Napakaganda niyan para kay Joy at sa ibang OFW. So ano yung pinaka-impact nito? Anong ibig sabihin nito para sa ating mga kababayan sa abroad? Ito ay isang malaking tagumpay talaga. Pinatibay nito na hindi basta-basta pwedeng tanggalin ang mga OFW. Kailangan ng matibay na dahilan at tamang proseso. At pinaka-importante, binasura nito yung hindi makatarungang limitasyon sa danyos na dapat nilang matanggap. Binigyan sila ng mas buong proteksyon. Mahalaga talagang malaman ito ng lahat. Para ma-summarize natin, ano yung mga key takeaways o doktrina mula sa kasong Samir v. Cabiles? Sige, isa-isahin natin. 5 puntos. Una, security of tenure ng OFW. Protektado sila ng batas. Kailangan ng just cause at due process bago matanggal. Hindi sila pwedeng tanggalin basta-basta. Okay, pangalawa. Lex Loci Contractus, yung batas ng Pilipinas kung saan pinirmahan ng kontrata, ang kadalasang umiiral sa mga usaping kontraktual ng OFW. Pangatlo. Burden of proof nasa employer. Sila, yung agency at foreign employer, ang may obligasyong patunayan na legal yung pagtanggal sa empleyado. Hindi yung empleyado ang magpapatunay na illegal. Okay, number 4. Ito yung sa pera. RA 8040-1022, Money Claims. Sahod para sa buong natitirang panahon ng kontrata ang dapat ibigay sa illegally dismissed OFW. Hindi na limitado sa 3 buwan lang. At ang panglima? Joint and several liability. Yung recruitment agency dito sa Pilipinas at yung foreign employer, pareho silang may pananagutan at solidary pa. Pwedeng habulin yung agency dito para sa buong halaga. Malinaw na malinaw. Napakahalagang mga puntos niyan. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, may tanong kami. Sa tingin mo, sapat na ba itong desisyon sa kaso ni Joy Cabiles para tuluyang maprotektahan ng mga OFW natin laban sa biglaang pagtanggal? O ano sa palagay mo yung mga hamon na kailangan pa ring harapin lalo na sa pagpapatupad nito pagdating sa ibang bansa? Ano sa tingin mo? I-share mo naman ang iyong saloobin o komento tungkol dito. At kung nagustuhan mo itong ating pagtalakay, please pindutin mo na rin yung favorite button. At syempre, para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating malalimang pagsusuri sa mga mahalagang kaso at issue, mag-subscribe ka na. Hanggang sa muli nating pagtalakay. Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba paano kung ang isang seaman nagkasakit habang nasa barko? Pero yung kumpanyang mismong kumuha sa kanya, hindi pala naisama dun sa unang reklamo. Mananagot pa rin kaya sila, pati yung opisyal nila? Lalo na kung may, alam mo na, alegasyon na parang itinago raw ng seaman yung dati niyang sakit. Sige, himayin natin itong isang mahalagang kaso na umabot pa sa Korte Suprema. Ito yung Lodestar International Shipping Inc. and Edgardo Calderon versus Richard T. Kawaling GR number 242725 na lumabas noong June 16, 2021. Silipin natin yung mga detalye, ano ba yung nangyari, at syempre yung final na hatol ng Korte. Okay, simulan natin kay Richard T. Kawaling.
So, kinuha siya ng Lodestar International Shipping Inc., LSII for short, bilang cook sa barko nilang MV Mangyum. Bago sumampa, dumaan muna siya sa PME, yung medical exam, at ang resulta, fit for sea duty. Oo, standard procedure yan. Pero ilang buwan pa lang ata siya doon, nakaramdam na siya ng pananakit. Pati paninigas sa binti at balikat daw. Ha? Grabe? Tapos? Nung dumaong sila sa Maynila, pinatingnan siya agad sa company-designated physician, si Dr. Tebes. Ang naging diagnosis, acute tenosynovitis o yung tinatawag na trigger finger. Sabi ni Dr. Tebes, kailangan daw ng operasyon. Pero naoperahan ba siya? Hindi, kasi bago pa yung schedule ng operasyon, humingi ng disembarkation si Kawaling. Pinayagan naman siya. Ang kaso lang, hindi na siya bumalik para sa follow-up check-up kay Dr. Tebes. Okay. So, umuwi siya. Anong ginawa niya? Ayun, pagbaba niya, kumonsulta siya sa sarili niyang doktor, si Dr. Reyes. At dito, iba yung naging finding. Sabi ni Dr. Reyes, unfit for sea service na daw si Kawaling. Unfit na? Bakit daw? Dahil daw sa muscular stiffness. Posible raw na dahil ito sa muscular dystrophy, tapos pinalala pa ng mabigat niyang trabaho. So, binigyan siya ni Dr. Reyes ng grade 1 disability assessment. Grade 1? Teka, ano ibig sabihin yan? Permanent total disability na ba yun? Oo, yun ang katumbas nun. Kumbaga, sa assessment ni Dr. Reyes, hindi na talaga siya pwedeng bumalik sa pagbabarko. Dito na ba pumasok yung kontrobersya? Dito nga. Kasi may lumabas na sulat, permado daw ni Kasuwaling. Nakalagay doon parang inaamin niya na hindi niya sinabi yung dati niyang kondisyon, dystonia daw, nung nag-PME siya. Naku, ginamit ba yan ng kumpanya yung sulat na yun? Oo, ginamit ito para makakuha raw siya ng Certificate of Separation. Pero si Kasuwaling, mariin niyang itinanggi. Hindi raw niya perma yun. Ah, may issue pala ng forgery. So nagsampa siya ng kaso. Tama, nagsampa siya para makuha yung Permanent Total Disability Benefits. Ang una niyang kinasuhan yung principal company, yung Lodestar Shipping Company Inc. o LSCI, tapos si Edgardo Calderon, yung head ng personal department ng LSCI. Sandali, LSCI at Calderon lang. Yung LSCI, yung mismong nag-hire sa kanya, hindi kasama? Yun nga hindi kasama sa original na reklamo yung LSCI. Dito ngayon pumasok yung tanong tungkol sa jurisdiction. Oo nga paano nasama yung LSCI kung wala sila sa reklamo? Magandang tanong. Kasi kahit hindi sila kasama sa papel at walang formal na summons para sa LSCI, kusa silang sumali doon sa mga hearing sa labor arbiter. Talaga? Paano sila sumali? Nag-request sila ng reset ng hearing. Nagbigay pa sila ng special power of attorney kay Calderon para siya na yung kumatawan sa LSCI. At ito pa, nag-file sila ng sarili nilang position paper, humihingi rin sila ng affirmative relief o paborableng decision. Ah, okay. So, parang kusa silang nagpasakop sa kaso? Exactly. Sa batas, ang tawag dyan ay voluntary appearance. Pag ginawa mo yan, parang sinasabi mo na rin na kinikilala mo yung kapangyarihan o jurisdiction ng korte o ahensya sa'yo. Gets ko. So, ano na ang naging desisyon ng labor arbiter? Pinaburan ng LA si Kawaling. Tapos, ideklara niyang solidarily liable. Ibig sabihin, sama-samang may pananagutan yung LSCI, yung LSISI, pati si Calderon. Okay, pero sigurado umapela sila, di ba? Oo naman. Umakyat yan sa NLRC, National Labor Relations Commission. Dito, nabago yung desisyon. Sabi ng NLRC, tanggalin daw yung liability ng LSCI kasi wala naman daw direct employer-employee relationship kay Kawaling. Ah, so LSCI absuelto. Pero LSISI at Calderon. Sila, pinanatili ng NLRC na solidarily liable pa rin. Ano naman ang naging argumento ng LSISI at ni Calderon nung umakyat pa ito? Kasi umabot pa to ng CA at Supreme Court, di ba? Oo, giit pa rin ng LLISC. Wala daw jurisdiction sa kanila kasi nga hindi sila nasamon. Tapos sabi nila si Calderon daw, manager lang hindi corporate officer, kaya hindi dapat managot personally. At saka hindi raw dapat applicable yung RA 8042, yung Migrant Workers Act, kasi shipping company daw sila, hindi recruitment agency.
Pero ano sabi ng Court of Appeals? Kinatigan ng CA yung NLRC. Sabi ng CA, may jurisdiction nga sa LLISC dahil sa voluntary appearance. At tama lang daw na solidarily liable si Calderon kasama ang LLISC kasi applicable daw ang RA 8042. Kaya ayun, diretsyo na sa Korte Suprema yung kaso. Tatlong malaking tanong ang sinagot nila. Una, may jurisdiction ba ang LLISC sa LLISC? Pangalawa, solidarily liable ba si Calderon kasama ng LLISC? At pangatlo, entitled ba si Kawaling sa disability benefits kahit may alegasyon ng misrepresentation? At ang pinakaabangan na hatol ng Supreme Court. Pinagtibay nila yung desisyon ng CA. Panalo pa rin si Kawaling. Paano nila inexplain yung bawat issue? Yung jurisdiction muna sa LEC. Kinumpirma ng Korte Suprema, may jurisdiction ang LASI sa LEC dahil sa voluntary appearance nito. Sabi nila, yung active participation mo sa kaso, pagkilala na yun sa jurisdiction. Di na kailangan ng summons. Okay, malinaw yon. Yung issue naman na recruitment agency daw ang LEC at yung liability ni Calderon under RA 10042. Dito, tiningan ng korte yung mga ebidensya. Yung kontrata, yung embarkation order, pati yung POEA certification na nag-authorize sa LEC na mag-deploy ng seaman. Sabi ng korte, based dito, gumaganap nga ang LEC bilang isang recruitment o manning agency. Ah, kaya pala. Officers o partners ng recruitment agency ay may personal at solidary liability kasama ng kumpanya para sa mga claims ng OFW, kaya si Calderon bilang opisyal liable kasama ng LEC. Grabe, pati pala opisyal, pwedeng habulin personally. Oo, layunin yan para masigurong may mahahabol yung OFW. Pangatlo, yung tungkol sa benefits ni Kawaling. Oo na, yung benefits niya lalo na may allegation ng misrepresentation. Iginawad pa rin sa kanya yung permanent total disability benefits. Yung sakit niya, tenosynovitis, tinuring na work-related or at least work-aggravated. Doon naman sa issue ng misrepresentation, yung dystonia, pinanigan ng korte si Kawaling Bakit? dahil sa pirma. Partly yun kasi kinwestiyon nga yung authenticity ng pirma sa sulat. Pero mas mahalaga, ginamit ng korte yung prinsipyong in dubio pro operario. Kapag may pagdududa, laging pabor sa manggagawa ang interpretasyon. At ang katotohanan, hindi na nga siya nakabalik sa trabaho bilang seaman. Wow, napakaraming mahahalagang punto pala nitong kaso. Ano yung mga key takeaways o aral na pwede nating makuha rito? Sige, summarize natin. May 4 na importanteng doktrina dito. Una, jurisdiction via voluntary appearance. Kahit walang summons, pag sumali ka na sa kaso, hawak ka na ng jurisdiction. Okay, gets. Pangalawa, Solidary liability under RA 8042. Malinaw sa batas, ang manning agency at ang mga opisyal nito sama-samang nananagot sa pera ng OFW. Hindi pwedeng magturan. importante yan para sa mga OFW. Pangatlo, Work-related, work-aggravated illness. Basta yung sakit nakuha o lumala dahil sa trabaho, lalo na kung nasa listahan ng POEA o mapapatunayang konektado sa trabaho, pwedeng basehan ng disability benefits. at yung pang-apat, yung nabanggit mo kanina. Oo, in dubio pro operario. Kapag alanganin ang ebidensya o interpretasyon ng batas paggawa, dapat laging pabor sa manggagawa ang desisyon. Maraming salamat sa malinaw na paghimay na yan. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, matapos nating talakayin ang kasong Lodestar versus Kawaling, ito ang iiwan naming tanong. Sa palagay mo, sapat na ba ang mga batas at proseso natin ngayon para protektahan ang kalusugan at benepisyo ng mga seafarers? Ito habang binabalanse din yung karapatan ng mga kumpanya laban sa posibleng hindi tapat na deklarasyon ng aplikante. Ano ang masasabi mo rito? Interesting to, di ba? Mag-iwan ka ng comment sa baba at kung napulutan mo ng aral itong pag-uusap natin, pindutin mo na rin yung favorite button. Para sa mas marami pang ganitong pagsusuri ng mahahalagang kaalaman, siguraduhin nakasubscribe ka na dito sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod na pagtalakay. Magandang araw sa inyo.
Naisip nyo ba na yung mismong batas na dapat kampi ng ating mga OFW, baka may provision pala na parang pumipigil sa buong kabayaran na dapat para sa kanila. Lalo na pag illegal silang natanggal sa trabaho. Yan nga, yan mismo yung tatalakayin natin ngayon. Isang napakahalagang kaso ito na umabot talaga sa Korte Suprema. At pinagtibay nito yung mga karapatan ng ating mga manggagawa sa ibang bansa. Tama. So ang focus natin ngayon ay itong kasong Julita M. Aldovino et al. Versus Gold and Green Manpower Management and Development Services, Inc. et al. Oo. Ang GR number niyan ay 200811 at lumabas yung desisyon nito noong June 19, 2019. Okay. Simulan natin siguro sa mga pangyayari. Itong mga petitioners, na-recruit sila, tama ba? Bilang mga mananahi daw. Oo, mananahay. Para sa isang kumpanya sa Taiwan. At para makaalis, syempre, nagbayad sila ng placement fee. Ang siste pa, inutang pa nila ito na inayos naman ng recruitment agency. So may utang pa sila pag alis. Oo, pero yun nga, pagdating nila sa Taiwan, nagka-problema agad. Kasi yung napag-usapan nilang kontrata, yung may fixed monthly salary, biglang pinalitan daw. Pinalitan? Paano? Naging piece rate basis na lang daw. Alam mo yun, bayad kada natapos na tahi. Okay. So hindi ng buwanan. Oo. Dahil doon, syempre mas mababa yung sahod na natatanggap nila kumpara doon sa napagkasunduan talaga. Tapos ang trabaho pa raw grabe, mahabang oras, 6 na araw sa isang linggo. Minsan daw, pati linggo, pinapatrabaho sila. Pero walang dagdag bayad, walang overtime. Grabe naman yun. Dito siguro pumapasok yung sinasabi nilang Lex Loci Contractus, di ba? Na dapat batas natin ang masunod kasi dito pinirmahan yung kontrata. Eksakto. Yan yung isa sa mga argumento. Kasi dito pinirmahan eh. So, dahil sa mga hirap na dinanas nila, nagreklamo sila. Naglakas loob sila mag-file ng complaint sa Taiwan. Okay, anong nangyari nung nagreklamo sila? Ayun, ang naging sagot ng employer, tinanggal sila sa trabaho, pinauwi sila, biglaan. Ha? Dahil lang nagreklamo? Parang ganun ang lumalabas. Tapos, bago pa sila tuluyang umalis, pinapirma sila ng compromise agreement, tsaka quit claim. Teka, ano yun? Para saan yun? Bale, binayaran sila ng isang halaga, ang tawag daw reconciliation tsaka compensation. Pero ang kapalit, kailangan nilang iurong yung kaso nila doon sa Taiwan. At pumirma nga na wala na silang habol. Parang areglo na pinilit. Parang ganon. Pero pagbalik nila dito sa Pilipinas, hindi sila tumigil. Nagsampa pa rin sila ng kaso. Dito naman sa atin. Anong kaso sinampa nila dito? Illegal dismissal, syempre. Tapos underpayment ng sahod at iba pang mga money claims. Dito na nagsimula yung laban nila sa ating mga labor courts. Okay. So, paano umusad yung kaso dito? Anong sabi ng labor arbiter tapos ng NLRC? Ayun, medyo hindi pabor sa kanila nung una. Sabi ng labor arbiter, tapos sinang-ayonan pa ng NLRC, hindi raw sila illegally dismissed. Hindi raw? Bakit daw? At saka, valid daw yung compromise agreement na pinirmahan nila sa Taiwan. Yun daw ang basehan. So parang sinasabi nila, tapos na ang usapan dahil sa pinirmahan nila doon. Oo, parang ganun. Kaya wala na daw silang ibang claims na pwedeng habulin dito. Actually, tinanggal pa nga ng NLRC yung financial assistance na una nang binigay ng labor arbiter. Naku, pero umakyat pa yan, di ba? Sa Court of Appeals. Tama. Umakyat sa CA. At dito, nag-iba ng ihip ng hangin. Binaliktad ng CA yung desisyon ng NLRC. Anong sabi ng CA? Malinaw daw, sabi ng CA, na illegally dismissed yung mga OFW kasi wala namang just or authorized cause, basta na lang sila tinanggal. Tapos, hindi rin sila binigyan ng due process.
Okay, so panalo na sila sa CA. Panalo sa issue ng illegal dismissal. At saka, sinabi rin ng CA na yung compromise agreement and quitclaim na pinirmahan nila sa Taiwan, hindi yun valid para pigilan yung kaso nila dito sa Pilipinas. Magandang balita yun. Oo, pero eto na yung sinasabi mong pero kanina. Kahit pinagbayad ng CA yung respondents, May limitasyon. meron. Pinagbayad sila ng placement fees? Okay yon. Pati sahod para sa natitirang bahagi ng kontrata nila. Pero, nilimitahan ito ng CA. Ginamit nila yung probisyon sa batas, yung nasa Republic Act 1022. Ito na yung controversial na parte. Yung 3 months cap ba yan? Eksakto. Yun nga. Yung nagsasabing, ang bayad daw ay para sa unexpired portion of their respective employment contracts or for 3 months for every year of the unexpired term, whichever is less. Whichever is less. So kung mahaba pa yung kontrata mo, 3 buwan lang per taon ang makukuha mo. Tama. Yun yung naging application ng CA. So dahil dito, at siyempre yung tanong na kung tama ba yung aplikasyon na yun at kung konstitusyonal ba talaga yung provision na yan, umabot na nga ang kaso sa Korte Suprema. Okay, so ano na ang final verdict? Anong sinabi ng ating Korte Suprema dito? Naging very clear ang Korte Suprema. Una, kinumpirma nila yung findings ng CA na illegally dismissed nga itong mga petitioners. Walang just cause, walang due process. Hindi sapat na dahilan yung ayaw na lang ng employer. Malinaw yan. Tapos yung tungkol sa compromise agreement. Pinagtibay din ang Korte Suprema na hindi nga balido yung compromise agreement at quitclaim para pigilan sila sa paghahabol ng karapatan nila dito. Sabi ng Korte, labag ito sa tinatawag na public policy. Ano nga ulit yung public policy na yan? Bakit labag? Kasi ang public policy natin, ang pulisiya ng Estado, ay protektahan ng mga manggagawa, lalo na yung mga vulnerable tulad ng mga OFW na, alam mo na, nawalan ng trabaho sa ibang bansa. Sinasabi ng Korte na madalas napipilitan lang naman silang pumirma dyan dahil sa desperation. Kailangan na nila ng pera kahit maliit. Kahit alam nilang mas malaki dapat ang para sa kanila? Oo, kaya hindi pwedeng gamitin yung kahirapan nila para sabihin, okay, nag-waive ka na ng rights mo. Hindi pwede yun. Okay, gets. Yung pinakamahalaga, yung tungkol sa 3-month cap. Ito talaga yung pinaka-highlight ng kaso, kumbaga. At inulit lang din naman ng Korte Suprema yung mga nauna ng desisyon sa mga kaso tulad ng Serrano at Samir. Idinikla na nila na yung provision sa Section 7 ng RA 10,022 yung naglilimita sa 3 buwang sahod. Yung whichever is less clause. Yun nga, yan daw ay unconstitutional, labag sa ating saligang batas. Wow! Talagang unconstitutional? Bakit daw ulit? Anong mga karapatan ang nalabag? 2 pangunahing karapatan daw ang nalabag. Una, yung substantive due process. Karapatan ito na hindi ka dapat basta-basta tanggalan ng ari-arian. Sa kasong ito, yung sahod na dapat mong matanggap ng walang sapat at makatwirang dahilan sa batas. Pangalawa, yung Equal Protection Clause. Equal protection? Paano naging unequal? Kasi nagkakaroon ng hindi makatarungang pagtrato, di ba? Yung mga OFW na ang kontrata ay sabihin nating 1 taon lang o mas maikli, makukuha nila yung bayad para sa buong unexpired portion. Pero yung mga OFW na mas mahaba ang kontrata, halimbawa 2 o 3 taon pa, malilimitahan lang sila sa 3 buwan kada taon. Oo nga. Parang mas lugi pa yung mas matagal dapat magtratrabaho. Eksakto. Sabi ng Korte, hindi makatwiran yung ganong klasifikasyon. Dapat lahat ng OFW na na-illegal dismiss, pareho ang basehan ng kompensasyon na matatanggap nila, base sa natitirang panahon ng kontrata nila. Walang limitasyon na ganon. So, ang final na iginawad sa mga OFW sa kasong ito? Dahil nga unconstitutional yung 3 months cap, ang pinagkaloob sa kanila ay ang kabayoran para sa kanilang buong sahod. Ulitin ko, buong sahod para sa lahat ng natitirang buwan sa kanilang original na kontrata. Malaking bagay yon, hindi lang 3 buwan. Oo, malaking-malaki. Bukod pa dyan, pinagbayad din yung respondents ng moral damages, exemplary damages, attorney's fees, at syempre yung reimbursement ng binayad nilang placement fee na may kasama pang interest.
Talagang isang malaking tagumpay ito para sa kanila at para sa mga OFW in general. Isang mahalagang paalala ito na kahit nasa malayo kayo, may proteksyon pa rin kayo sa ilalim ng batas nating, lalo na kung dito sa Pilipinas ninyo pinirmahan ng kontrata. Totoo yan. Ang tanong ko na lang para sa ating mga tagapakinig, sa tingin ninyo itong desisyon na to, sapat na kayang babala para matigil na yung mga pang-aabuso o baka may kailangan pa ring ayusin sa sistema natin para mas maprotektahan ang ating mga OFW? Oo, magandang pag-isipan yan. At para lang ma-recap natin yung mga importanteng doctrines dito, una, Lex Loci Contractus, madalas Batas Pilipinas ang umiiral sa kontratang dito pinirmahan. Pangalawa, invalidity of waivers quitclaims. Hindi basta-basta valid ang mga quitclaims na pinirmahan dahil lang sa kahirapan, labag ito sa public policy. At yung pangatlo? At pangatlo, at pinakamahalaga siguro dito, unconstitutionality of the 3-month salary cap. Malinaw na sinabi ng Korte Suprema, labag sa konstitusyon yung limitasyon sa 3 buwang sahod para sa mga illegally dismissed OFWs. Ang dapat ibigay ay ang kabuuang sahod para sa natitirang panahon ng kanilang kontrata. Napakalinaw niyan. Nais naming marinig ang inyong mga insights at komento tungkol dito. I-like at i-favorite na rin ninyo ang ating talakayan kung nakatulong ito sa inyo. At syempre, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating pagtalakay sa mga mahahalagang kaso at usaping legal, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli nating pagsasama. Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba to? Pumirma ka ng kontratas dito sa Pilipinas, trabaho sa ibang bansa, tapos nagka-aberya. Aling batas kaya ang masusunod? Yung sa atin o yung sa kanila? Gaano nga ba kalakas yung proteksyon natin para sa mga OFW, lalo na kung parang mas madali kang tanggalin sa ilalim ng batas ng ibang bansa? Ngayon, tatalakayan natin ang isang mahalagang kaso. Ito yung Industrial Personnel and Management Services Inc., IPAMS, SNC Lavalin Engineers and Contractors Inc., at Angelito C. Hernandez versus Jose G. De Vera at Alberto B. Arriola. GR No. 205703, March 7, 2016. Aalamin natin kung kailan ba talaga uubra yung foreign law sa kontrata ng OFW. Kumbaga ay himayin talaga yung mga argumento. Ano ba yung naging desisyon sa baba? At syempre, yung pinaka-importante, yung hatol at paliwanag ng Korte Suprema. Bakit nga ba isang batas ang pinili nilang pairalin dito? Mahalaga to para klaro sa'yo ang mga karapatan mo. Okay. Simulan natin sa kwento mismo. Sino ba yung mga involved dito? Bale, si Alberto Arriola, Pilipinong surgeon siya pero na-hire siya as safety officer para sa isang project sa Madagascar. Yung kumpanya, Canadian, SNC Lavalin. Tapos, dumaan sa local agency, yung IPAMS. Okay. Tapos, yung kontrata niya, anong detalye nun? May kontrata siya 19 months, pinirmahan dito sa Pilipinas, tapos importante to, prinoseso sa POEA. Simula nung June 2008 dapat hanggang December 2009. So, mahaba-haba rin. Pero ano yung nangyari? Bakit umabot sa kaso? Yun nga eh. Bandang September 2009, wala pang 1 taon at kalahati, basta na lang siyang tinanggal. Pre-terminated, ika nga. Ang sinabing dahilan, diminishing workload daw. Epektibo agad in 2 days. Ganun kabilis? Tapos, binayaran ba siya? Binayaran siya, pero ang basehan, Canadian Labor Law. Mga CA 2,600 lang. Siyempre, umaalma si Arriola. Sabi niya, illegal dismissal to. Hinabol niya yung sahod niya para sana sa natitirang halos 5 buwan pa ng kontrata niya. Mga 1 million pesos din yon. At iginiit niya, teka muna, patunayan niyo muna yung Canadian law na yan bago niyo gamitin. May punto siya doon. Ano naman ang sabi ng kumpanya? Bakit daw nila ginawa yon? Well, ang depensa nila, tinamaan daw sila ng global financial crisis noon.
Kailangan daw magbawas ang gastos, parang retrenchment or redundancy. Tapos iginiit talaga nila na Canadian law dapat ang masunod. Yung Employment Standards Act o ESA ng Ontario. Bakit daw Canadian law? Dahil Canadian yung main company? Yun ang sabi nila. Tapos nakalagay daw kasi sa expatriate policy nila at saka doon naman daw talaga siya nagtratrabaho kung baga. At sa ilalim daw ng ESA na to, pwede ka raw tanggalin kahit walang just cause, basta bigyan ka ng notice o kaya separation pay. Nagpakita pa sila ng authenticated copy ng ESA. Ah, okay. So parang legal sa Canada yung ginawa nila, kahit walang sapat na dahilan dito sa Pinas. Parang ganun ang dati. Pero dito nga nagkatalo sa mga korte natin. Yung labor arbiter LA nung una, kinatigan yung kumpanya. Sabi niya, tama lang gamitin yung Canadian law, base daw sa isang lumang kaso. Valid daw yung dismissal. Pero hindi dun natapos. Hindi. Umakyat sa NLC. Binaliktad ng NLRC, sabi nila hindi pwede. Batas Pilipinas, yung Labor Code at RA Palo 842 ang dapat umiral kasi protektado ang OFW natin. At wala raw sapat na ebidensya para sabihing may authorized cause talaga. So pinag-award siya ng back pay. Ah, okay. Tapos umakyat pa sa Court of Appeals. Oo. Kinatigan naman ng CA yung NLRC na illegal dismissal nga. Inayos lang nila yung computation ng back pay. Sabi ng CA, kahit napatunayan nyo pa yung ESA, Canadian law, hindi pa rin yan pwedeng gamitin kasi labag yan sa public policy ng Pilipinas. Alam mo yun yung security of tenure at due process natin. So dito na talaga pumasok ang Korte Suprema. Ano yung pinakatanong na kailangan nilang sagutin? Ang pinakatanong talaga, kailan ba pwedeng manaig ang batas ng ibang bansa sa isang OFW employment contract na dito pinirmahan? At base sa tamang batas, legal o hindi yung pagkakatanggal kay Ariola. At ano ang naging laging mang Korte Suprema? Malinaw ang sinabi ng Korte Suprema. Ang general rule bilang pangkalahatang tuntunin, batas pa rin ng Pilipinas ang iiral sa mga kontrata ng OFW. Proteksyon yan mandato ng Constitution natin, Article 13, Section 3 at ng RA 8042 or Migrant Workers Act. Pero, may exception. Meron, pero mahigpit. Nagdigay ang Korte Suprema ng 4, bilangin mo 4 na kondisyon na dapat sabay-sabay na matupad bago mo masabing pwedeng gamitin ang foreign law. 4. Ano-ano yon? Pakiisa-isa nga. Okay, una, dapat klaro, direkta at nakasulat mismo sa kontratang pinirmahan na foreign law ang susundin. Hindi pwedeng nasa ibang policy lang, sa mismong kontrata dapat. Okay, una, express stipulation sa kontrata. Pangalawa, kailangan mapatunayan mo yung foreign law na yan dito sa korte natin. Ayon dapat sa Rules of Evidence ng Pilipinas. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Pangatlo, At napaka-importante nito, yung foreign law na ipapatupad mo, hindi dapat yan labag sa mga batas, sa moralidad, sa mabuting kaugalian, lalo na sa public policy ng Pilipinas. at yung pang-4, Pang-4, dapat yung kontrata, proseso at aprobado ng POEA. malinaw. 4 na kondisyon. Balikan natin yung kaso ni Ariola. Na-meet ba lahat yon? Dito na yung crucial analysis Yung pangalawa, yung pagpapatunay sa ESA, okay, na-meet nila. Yung pang-4, yung pagproseso sa POEA, check din. Pero yung una, yung express stipulation sa kontrata, bagsak sila doon. Walang nakasulat mismo sa kontrata ni Ariola na Canadian law ang gagamitin. Yung pag-cite nila sa expatriate policy, sabi ng korte, hindi yun sapat. Dahil dito, pinirmahan Lex Loci Celebrationis. Batas natin dapat. At yung pangatlo? Yung hindi labag sa public policy natin. Bagsak din sila doon at ito talaga yung matindi. Yung provincial ng ESA na okay lang magtanggal kahit walang just cause, basta bayaran mo, sabi ng Korte Suprema, hay nako, direkta itong sumasalungat sa pinakapundasyon ng proteksyon sa manggagawa sa Pilipinas, yung security of tenure and due process na nasa konstitusyon natin. Hindi pwedeng baliwalain yan. So dahil hindi na-meet yung una at pangatlong kondisyon,
Tama. Dahil hindi kompleto yung 4 na rekisitos, balik tayo sa general rule. Batas Pilipinas ang dapat gamitin. At sa ilalim ng labor code natin, hindi napatunayan ng kumpanya na may validong authorized cause sila para tanggalin si Ariola. Yung sinabi nilang financial crisis, parang news article lang daw ang pinakita. Hearsay yun. Kaya ang konklusyon, illegal ng dismissal ni Ariola. Kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon ng CA. Napakalinaw nun. Grabe yung pinigdaanan ng kaso. Oo, at ito ngayon ang tanong para sa iyo na nakikinig. Sa tingin mo, sapat na ba yung mga proseso natin ngayon para masigurong naiintindihan talaga ng bawat OFW yung mga pinipirmahan nilang kontrata? Lalo na kung may nakasaad na foreign law. Ano pa kaya ang mga hakbang ang pwedeng gawin para mas maprotektahan sila? Magandang tanong yan. Ano ang pinakanatutunan mo sa ating usapan ngayon? Paki-comment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo itong pagsusuri natin, pa-favorite na rin. Recap tayo sa ilang mahalagang konsepto. Una, lex loci celebrationis. Kadalasan, kung saan gilawa yung kontrata, batas doon ang susundin. Pangalawa, processual presumption. Kung hindi mo mapatunayan ng foreign law, isipin ng korte na katulad lang yan ng batas natin. Pangatlo, constitutional protection to labor. Malinaw sa saligang batas, protektado ang manggagawa. Period. Hindi pwedeng labag sa public policy. Para sa mas marami pang ganitong malalimang pagsusuri sa mga isyong legal at mahalaga sa iyo, mag-subscribe ka na. Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba kung hanggang saan ba talaga yung responsibilidad ng isang recruitment agency? Lalo na kung yung pinadala nilang OFW nakaranas ng, alam mo na, hindi magandang pagtrato sa ibang bansa. Oo, mabigat na tanong yan. Tapos, paano kung may pinirma sa siyang kasulatan? Yung nagsasabing wala na siyang habol. Sapat na ba yun para parang makalusot na lang yung agency at employer? Actually, yan yung mismong sitwasyon na tatalakayin natin ngayon. Based ito sa isang totoong kaso na umabot pa sa Korte Suprema. Ah, talaga? Oo, pag-uusapan natin yung mga nangyari, yung naging desisyon sa mababang korte hanggang sa, syempre, yung final na hatol ng Supreme Court. Okay, sige, interesting to. So, anong kaso ba ito at kailan na-decide? Ito yung kasong Ascent Skills Human Resources Services Inc. et al. Versus Alma Tacda Manuel. GR No. 249843 na lumabas yung desisyon noong October 6, 2022. Medyo bago-bago pa. Sige, simulan na natin. Kwento muna tayo kay Alma Manuel. Ano bang nangyari sa kanya? Okay. So si Alma, pinadala siya ng Ascent Skills Agency, ito yung local agency dito, papuntang Saudi Arabia bilang domestic helper. Ang kontrata niya, malinaw, para sa Riyadh. Ito ay noong April 2017. Riyadh dapat, pero Pero pagdating niya sa airport doon, iba pala yung ticket niya. Papuntang Jeddah, tapos mula doon dinala siya sa Abha, sumalayo sa Riyadh. okay. So, umpisa pa lang parang may mali na sa kontrata, di ba? Pero hindi lang yan, tama. Lumala pa raw. Oo kasi ayon mismo kay Alma, pangatlong araw pa lang niya doon sa amo niya, si Rahman, habang minamasahe niya raw ito, hinipuan siya sa dibdib. Grabe. Tapos pinilit pa raw siyang hawakan yung ari ng amo niya. Nako, nagsumbong ba siya? Anong ginawa niya? Nagsumbong daw siya dun sa asawa ng amo, pero parang wala ring nangyari. Nagpaturi pa rin daw yung pangharas sa kanya. Nakakatakot naman yan. So anong naging hakbang niya? Dahil doon, humingi na siya ng tulong. Gusto niyang bumalik dun sa foreign agency, yung silver contract, para sana, humingi ng tulong. Tinulungan ba siya? Inalok daw siya ng bagong trabaho. Kaso, sa Abha pa rin. Tumanggi siya kasi nga, di ba, Riyadh dapat yung nasa kontrata niya. Tama naman. So pagkatapos nun, dinala daw siya sa isang lugar, yung United Project Company o UPC. At ano naman itong UPC? Anong nangyari sa kanya doon? Ayon kay Alma, parang hindi maganda yung lugar. Ikinulong daw siya kasama ng mga OFWs pa sa isang masikip na lugar, tapos kulang daw sila sa pagkain at tubig. Parang detention. Parang ganun nga, sabi pa niya,
Minsan daw, tira-tira o panis na pagkain pa yung binibigay sa kanya. Mahigit 2 buwan siyang nanatili sa ganong kalagayan. Grabe naman pala yung pinagdaanan niya. Kaya siguro, napilitan na lang siyang umuwi, ano? Oo, sumuko na siya Dahil sa sobrang hirap, nakiusap na lang siya na pauwi na siya ng Pilipinas. Pero may kapalit yung pagpapauwi, di ba? Yung pinirmahan niya. Yun na nga, bago siya payagang makaalis, pinapirma siya ng isang kasulatan, nakasulat sa Tagalog, na parang sinasabi doon na, wala siyang reklamo, wala siyang habol, sa employer man o sa agency. At dyan pumasok yung legal battle pag-uwi niya, tama? Kasi nagsampa siya ng kaso. Eksakto. Pagbalik niya rito sa Pilipinas, nagsampa siya ng kaso. Ang hinahabol niya, constructive dismissal, sexual harassment at iba pang mga bayarin. Laban sa Ascent, yung local agency, pati na yung mga opisyal nito. Anong depensa ng Ascent? Siguro sinabi nila, nag-quit naman siya, di ba? Yun nga. Sabi ng Ascent, nag-quit daw si Alma kasi nahirapan lang daw siya sa laki ng bahay ng amo. Tapos, voluntaryo naman daw siyang pumirma doon sa kasulatan yung quit claim. Okay, so naglaban sila sa korte. Anong nangyari sa labor arbitrator, yung unang level? Sa labor arbitrator or LA, nanalo si Alma. Sabi ng LA na patunayan na constructively dismissed siya. Teka lang, para malinaw sa lahat, anong ulit itong constructive dismissal? Kasi parang hindi siya yung typical na tanggal sa trabaho, di ba? Oo. Ang constructive dismissal, ito yung sitwasyon na hindi ka man direktang sinabihan na fired ka, pero yung mga ginagawa ng employer mo o yung sitwasyon sa trabaho mo, ginawa niyang imposible na o sobrang hirap o delikado o hindi na makatarungan para manatili ka pa. Kaya mapipilitan ka na lang talagang umalis. Sa mata ng batas, katumbas pa rin yan ng illegal dismissal. Okay, gets. So, panalo si Alma sa LA, pero hindi pa tapos. Hindi pa. Umakyat yung Ascent sa National Labor Relations Commission, yung NLRC, at doon binaliktad yung desisyon. Ha? Bakit daw? Sabi ng NLRC, kulang daw yung ebidensya ni Alma. Tapos, naniniwala sila na voluntaryo siyang umalis kasi nga pumirma siya doon sa kasulatan. Yung quit claim. Naku, nagkakabaligtaran. So, saan na sila pumunta? Sa Court of Appeals na? Oo, umakyat si Alma sa Court of Appeals or CA. At dito binaliktad na naman ang desisyon. Pinanigan ng CA si Alma at yung labor arbiter. Wow! Paano tinignan ng CA yung kaso? Tinitingnan ng CA yung tinatamag na totality of circumstances. Hindi lang yung pirma. Tiningnan nila yung buong kwento, yung pagpapadala sa maling lugar, yung naranasang sexual harassment, yung kalagayan niya doon sa UPC. Sabi ng CA, malinaw la hindi voluntaryo yon. Napilitan lang talaga siyang umalis. Constructive dismissal. So, dahil nanalo si Alma sa CA, yung agency naman ang umakyat sa Korte Suprema. Tama. Ang tanong na niyan sa harap ng Korte Suprema, nag-abuso ba ng diskresyon, yung grave abuse of discretion, ang NLRC nung sinabi nilang voluntaryo si Alma umalis at hindi siya constructively dismissed? At ang pinakahihintay nating lahat, ano ang naging hatol ng Korte Suprema? Kinatigan ng Korte Suprema ang Court of Appeals. Ang final word, hindi voluntaryo ang pag-alis ni Alma. Siya ay constructively dismissed. Ano yung mga naging basehan ng Korte Suprema sa desisyon nila, lalo na doon sa pirmahang papel? Binigyang diin ng korte na oo, kailangan patunayan ng empleyado na constructively dismissed siya, pero responsibilidad naman ng employer, ng agency, na patunayang totoo at kusang loob yung resignation. Hindi basta-basta pwedeng sabihing nag-resign lang. Hindi. Tapos, sinabi pa nila, una, malinaw na paglabag sa kontrata yung pagpapadala kay Alma sa Abha imbes na Riyadh. Pangalawa, yung sexual harassment at yung masamang kondisyon sa UPC, ginawa nitong unbearable o hindi na matiis yung trabaho niya. So, yung quit claim, anong sabi ng korte doon?
Sabi ng korte, yung pinirmahang kasulatan o quitclaim, hindi yan sapat na patunay na voluntaryo siyang umalis. Lalo na't tiningnan nila yung estado ni Alma noon, isang OFW na nasa mahirap na sitwasyon. Ito daw ay isang contract of adherence. Kumbaga, pinapapirma lang siya, wala siyang tunay na choice o contract of choice. Parang take it or leave it yung sitwasyon niya. Ganun na nga. Sabi ng korte, yung buong sitwasyon nagpapakita ng pamimilit o coercion at yung parang wala na siyang pag-asa o utter hopelessness, kaya napilitan na lang siyang pumirma para makauwi. Napakalinaw. May iba bang pananagutan yung agency bukod doon sa mga usual na bayarin sa illegal dismissal? Meron. At dito lalong naging makabuluhan yung desisyon. Hindi lang basta pinagtibay ng Korte Suprema yung desisyon ng CA, itinaas pa nila yung danyos perwisyo. Talaga? Magkano? Yung moral at exemplary damages na 10,000 pesos lang bawat isa sa desisyon ng CA, ginawa ng Korte Suprema na 100,000 pesos bawat isa. Wow! Ang laki ng tinaas. Bakit daw? Dahil nakita ng korte na may bad faith o masamang intensyon yung agency at eto pa, alinsunod sa batas natin yung Migrant Workers Act or RA 8042 na inamendahan ng RA 1022, pinanagutan din yung mga opisyal mismo ng agency, kasama yung korporasyon. Ito yung tinatawag na solidary liability. Yung solidarity liability. Ano ulit ang ibig sabihin niyan para sa agency at sa mga opisyal? Ibig sabihin, pareho silang may pananagutan. Hindi pwedeng sabihin ng mga opisyal na yung kumpanya lang ang may kasalanan, sabay silang mananagot sa pagbabayad ng mga claims ni Alma. Pinapakita nito na mabigat talaga yung responsibilidad ng mga taong nasa likod ng isang recruitment agency. Oo nga. Talagang comprehensive yung naging desisyon, malinaw yung proteksyon para sa OFW, kaya ito yung tanong ko naman para sa iyo na nakikinig. Sa tingin mo ba, sapat na kaya yung mga batas natin ngayon at yung ganitong mga desisyon ng korte para alam mo yung tunay na maprotektahan ng ating mga OFW laban sa mga mapang-abusong agency at employer? Isang magandang tanong yan para pag-isipan. At para lang ma-recap natin, yung mga mahalagang aral o doktrina mula sa kasong ito. Sige. Una, yung constructive dismissal. Nangyayari ito kapag yung trabaho mo ginawang imposible, hindi ligtas, o hindi na makatarungan ng employer mo, kaya napilitan ka ng umalis. Okay. Pangalawa, voluntary resignation versus quitclaim. Hindi porkit pumirma sa quitclaim, voluntaryo na agad umalis. Kailangan pa ring tingnan yung totality of circumstances o yung buong kwento. Mahalaga yan. At pangatlo, yung solidary liability sa ilalim ng RA 8042 as amended. Sabay na nananagot ang local recruitment agency, pati na ang mga opisyal at direktor nito para sa mga hinahabol ng OFW. Malinaw na malinaw. Anong masasabi mo rito? May reaksyon ka ba? Mag-iwan ka naman ng komento sa baba. At kung naging makabuluhan sa'yo itong ating paghimay, pakipindot na rin yung favorite button. Oo nga. At syempre, para lagi kang updated sa mga susunod pa nating pagsised sa mga importanteng kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Hanggang sa muli! Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba? Anong laban ng isang OFW pag nagkasakit ng grabe sa ibang bansa? Lalo na kung parang yung mismong dapat tumulong sa iyo, agency at employer, sila pa yung tila nagpapabaya. Oo, isang napakahalagang tanong yan. At may isang Supreme Court case na sumasagot dyan. Ito na nga yung pag-uusapan natin. Tama. Ito yung kaso ng Gerzon Manpower and Trading Inc. et al. Versus Emmanuel B. Nato. GR number 230211. Lumabas ito noong October 6, 2021. Susuriin natin, alam mo, yung buong kwento, yung mga naging desisyon sa baba, at syempre, yung final say ng Korte Suprema. Sige, simulan natin. Si Emmanuel Nato, machine operator siya, na-deploy sa Taiwan 2008, under sa Gerzon Manpower. Tapos yung employer, United Taiwan Corp o UTC. Bago umalis, check naman, malusog.
Oo, fit to work siya. Pero wala pang isang taon yata, mga ganun. Nagsimula na siyang makaramdam ng pananakit ng tiyan. Tapos, ang findings, chronic glomerulonephritis stage 5. Bale, end-stage renal disease na. Grabe. End stage na agad. Oo, seryoso. Kinailangan niya ng dialysis doon mismo sa Taiwan. Okay, so nagdialysis siya. Pero teka, parang ang bilis ng mga sumunod na pangyayari. Yun na nga, mga 10 araw lang siyang nagda-dialysis. Tapos, bigla, Hulyo 18, doing 2 jibo, pinauwi siya sa Pilipinas. Ha? Pinauwi agad. Anong nangyayari pagdating dito? May sumundo ba? May tulong? Ayun ang masakit. Wala. Walang kahit sino mula sa agency na sumalubong o tumulong. Paglapag niya, alam mo, diretso siya sa ospital. Ganong kalala yung kondisyon niya pag-uwi. Naku, kawawa naman. Talagang parang pinabayaan. So, anong ginawa niya? Nagreklamo siya, di ba? Oo, nagsampa siya ng reklamo sa Labor Arbiter o LA. Ang unang hatol, panalo si NATO. Ah, okay. Ano yung napanalunan niya? Pinagbabayad yung petitioners, yung Gerzon, UTC at si Tuazon, ng katumbas ng 3 buwan na sahod. Tapos, may 1 million na financial assistance pa. Ang rason ng LA, illegal dismissal daw. Walang just cause, tapos nagkasakit siya habang may kontrata pa. Importante rin, hindi nakapag-submit ng position paper yung kabilang panig. 1 million? Malaki yon. Pero teka, sabi mo initial na hatol, umakyat pa? Oo, umapela sila sa NLRC, sa National Labor Relations Commission. At dito, umiba yung ihip ng hangin. Binaliktad ng NLRC yung desisyon ng LA. Binaliktad? Bakit daw? Sabi ng NLRC, parang may basehan daw yung pagtanggal kay NATO dahil may nakalagay daw sa kontrata tungkol sa losing the ability to work. So, binabaan nila yung financial assistance. Grabe, from 1 million, naging 100,000 na lang. Grabe naman yung baba. P100,000 na lang? Oo, dinagdagan na lang ng 30,000 pesos na nominal damages kasi may mali pa rin daw sa proseso. At dito sa puntong ito, nakakalungkot lang pumanaw na si G. NATO, February 2013 yon. Ay, pumanaw na pala siya habang umaandar yung kaso. So, yung mga tagapagmana niya na yung nagpatuloy. Ganun na nga. At tumakyat pa ulit sa Court of Appeals CA naman. At anong sabi ng CA? Dito, binaliktad na naman. Ibinalik ng CA yung hatol ng LA halos, yung 3 months salary at yung 1 million pesos na financial assistance. Kinilala ng CA na oo, may sakit si NATO pero mali pa rin daw yung proseso ng pagtanggal. Nakita rin nila yung alam mo yung hirap at pagpapabayaan na dinanas niya. Hay, roller coaster naman tong kaso na to. So, final stop. Korte Suprema. Ano na yung tanong dito? Kung tama ba yung CA na ibalik yung desisyon ng LA? Basically, oo. At interesting din kasi technically, parang maliraw yung remedy na ginamit ng petitioners para umapela sa SC. Rule 65 certiorari daw instead na Rule 45 appeal. Pero, dinirig pa rin ng Korte Suprema para na rin siguro sa hustisya. Okay. So, ano na ang final verdict ng SC? Ito na yun. Ito na, ang hatol ng Korte Suprema. Una, kinonfirma nila illegal dismissal nga yung nangyari kay NATO. Bakit illegal? Kasi may sakit siya, di ba? Oo, pero hindi raw sapat na dahilan yon basta-basta. Sabi ng korte, under sa labor code natin, Article 299, kailangan ng certification galing sa isang public health authority na nagsasabing yung sakit ay hindi nagagaling within 6 months. Wala nun sa kaso ni NATO. Ah, okay. Kailangan pala ng official certification. Oo. Tapos, dahil hindi rin naman nila napatunayan kung ano ba talaga ang batas sa Taiwan tungkol dito, ang ginamit ay batas ng Pilipinas. Yun yung tinatawag na processual presumption. At bukod sa walang just cause, nilabag din daw yung procedural due process, yung twin notice rule, di ba? Kailangan may notice ka bago ka tanggalin at notice of termination. Wala rin yon. Malinaw, walang sapat na dahilan, mali pa ang proseso. So illegal dismissal talaga. Paano naman yung bayarin, yung damages? Pangalawa, yung monetary awards. At dito, malaki ang pinagbago. Solidary liability daw ang Gerzon,
UTC at sitwasyon. Ibig sabihin, kahit kanino sa kanila pwedeng singilin yung buo. Okay, ano-ano yung mga yon? Una, unpaid salaries. Hindi lang 3 buwan, kundi bayad para sa buong natitirang panahon sa kontrata niya. Yan ay nasa NT dollars 102,528 pesos daw. Wow, buong kontrata. Malaking diferensya yon sa 3 months lang. Malaki. Tapos, moral damages. Tinaas ito ng SC sa 200,000 pesos. Dahil daw sa bad faith, yung masamang intensyon, yung mapang-aping trato, pagbaliwala sa sakit niya, yung biglaang pagpapauwi. Tama lang, 200,000. Ano pa? Meron ding exemplary damages, 200,000 din. Ito yung parang parusa at para maging halimbawa sa ibang agency na huwag tularan yung kapabayaan at paglabag sa due process. Okay, so 200K moral, 200K exemplary. Kumusta yung financial assistance na P1M sa LA, tapos naging P100K sa NLRC, tapos binalik sa P1M ng CA? Yung financial assistance, ginawa ng ST na 500,000 pesos, hindi na P1M. Pero ang paliwanag nila, ito ay bilang kapalit sa mga benepisyo tulad ng health or labor insurance na dapat nasa kontrata pero hindi na ibigay o napakinabangan ni NATO. Ah, okay. So kalahating milyon. May iba pa? Meron pa. Attorney's fees, 10% ng total award. At syempre, legal interest na 6% per annum sa lahat ng yan, simula nung final na yung desisyon. Grabe. Ang daming detalye pero napakahalaga nito. Isang malaking sampal ito sa mga agency at employer na nagpapabaya, no? Para sa iyo na nakikinig, naiisip mo ba ano pa kayang mga dagdag na proteksyon o sistema ang kailangan para sa mga OFW natin, lalo na pagdating sa health issues? Maraming importanteng aral dito talaga. Unang-una, yung security of tenure o kasiguruhan sa trabaho ng OFW, sineseryoso yan ng batas natin. Hindi pwedeng basta tanggalin ng walang just or authorized cause at tamang proseso, kahit nasa abroad sila. Pangalawa, Yung pagkakasakit bilang dahilan ng dismissal, hindi ito automatic. Kailangan ng patunay, di ba? Yung certification nga from a public health authority, hindi sapat na sabi lang ng company doctor or ng employer. pangatlo, yung liability. Oo, solidarity liability ng recruitment agency at ng foreign employer. Pinapaalala ng RA 8042 na may responsibilidad ng agency na protektahan ng OFW. Hindi sila pwedeng basta maghugas kamay. At pang-apat, yung consequences. Yung consequences ng pagpapabaya. Yung pag-ignore sa kalagayan ng OFW, lalo na kung may sakit na at kailangan ng tulong, pwedeng magresulta sa pagbabayad ng malaking danyos moral at exemplary damages. Isang babala talaga to. Sana naging malinaw yung pagsusuri natin sa kasong Gerzon versus NATO. Kung may natutunan ka o nakatulong ito sa'yo, baka pwede mong i-favorite itong ating usapan o mag-iwan ka ng comment. At huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa nating paghimay sa mga mahalagang usapin.
Magandang araw sa inyong lahat. Naitanong nyo na ba sa sarili ninyo, makaturungan ba talaga na ang isang OFW na illegal na natanggal sa trabaho, limitado lang ang sahod na pwedeng makuha. Lalo na kung ikukumpara sa local worker o kahit sa kapwa OFW na mas maikli yung kontrata. Ito yung ating susuriin ngayon, isang napaka-importanting desisyon ng Korte Suprema. Oo, mahalaga to. Tatalakayin natin yung kaso ni Antonio M. Serrano laban sa Gallant Maritime Services Inc. at Marlow Navigation Co. Inc. Alam niyo ba, GR number 167614 ito na lumabas noong pang March 24, 2009. Medyo matagal na pero grabe, relevant pa rin. Tama ka dyan. Kasi ang pinag-ugatan talaga nito, isang provision sa batas natin para sa mga OFW, yung Republic Act 8042 or yung Migrant Workers Act. Yung Section 10 yan, di ba? Oo, Section 10. Ang sabi kasi doon, kapag ang OFW illegally dismissed, makukuha niya yung sahod para sa natitirang panahon ng kontrata niya. Pero may o kaya. Yun yung catch. Yun nga. O kaya, katumbas lang ng 3 buwang sahod para sa bawat taon ng natitirang kontrata. Tapos, ang masakit, alinman ang mas mababa, whichever is less. Whichever is less. Yun yung naging issue talaga. Okay, sige. Sino ba itong si Antonio Serrano? Ano ba yung nangyari sa kanya? Si Mr. Serrano, bale, chief officer siya. May kontrata siya, 12 months, simula March 19, 1998. Ang problema, bago pa man siya umalis, parang napilitan siyang tanggapin yung posisyong second officer. Mas mababa yun. Oo, mas mababa. Siyempre, mas mababa rin ang sahod. Imbes na US 1,400, naging US 1,000 lang daw. Pero may pangako naman na ibabalik siya bilang chief officer pagdating ng April. Okay, may pangako naman pala. Pero natupad ba to? Ayun na nga hindi natupad. So dahil doon, napilitan siyang umuwi mga May 26, 1998, wala pa siyang halos 3 buwan doon. Grabe, ang haba pa nung kontrata niya, di ba? Mga 10 buwan pa halos yung natitira? Oo, mahigit 9 na buwan pa. Kaya nagsampa siya ng kaso. Ang tawag dyan, constructive dismissal. Constructive dismissal, yung parang hindi ka naman sinabing tanggal pero ginipit ka para umalis. Tama. So, nung una, sa labor arbiter LA, nanalo siya. Sabi ng LA, illegal nga yung dismissal. Pero ang binigay sa kanya, yung 3-month salary lang. Sinunod yung batas na RA 8042 noon. Oh, sinunod yung batas. Nakabase pa sa buong sahod yun, kasama overtime at leave pay. Pero hindi dyan natapos, umakyat pa. Oo, umapel. Umakyat sa NLRC, National Labor Relations Commission. Kinatigan ng NLRC yung illegal dismissal, pero binago nila yung computation. Anong binago? Ginawa nilang basehan yung basic salary lang, yung US 1,400. Tinanggal yung overtime and leave pay sa computation ng 3 months. So, mas bumaba pa yung nakuha niya. Naku. Tapos, mabot pa ng Court of Appeals? Oo, kinatigan din ng CA yung decision ng NLRC. At medyo umiwas yung CA na pag-usapan yung constitutionality ng batas. Kahit na in-raise na ni Serrano yung issue na yon. So, LANRCCA, hanggang sa wakas, Korte Suprema na talaga, ano yung naging pinakatanong dito? Yung pinakasentro ng usapin? Ang fundamental question talaga, labag ba sa saligang batas yung provision sa Section 10 ng RA 8042? Yung naglilimita sa 3 buwan na sahod lang, lalo na para sa mga OFW na mahaba pa yung kontrata tulad ni Serrano. Kasi nga parang unfair kumpara sa iba, 'di ba? Yung local workers o yung OFW na 1 taon pababa na lang, yung natitira buo nilang makukuha. Eksakto. Lumilikha ba ito ng hindi pantay na trato? Yun ang tanong. Okay, at ano na ang hatol ng kataas-taasang hukuman, ito na. Ayun na nga, naging very clear ang Korte Suprema. Ideklara nilang yung mga salitang or for 3 months for every year of the unexpired term, whichever is less. Yung or for 3 months for every year of the unexpired term Yes. ay labag sa saligang batas. Unconstitutional. Unconstitutional. Tinanggal nila yung part na yon. Wow! Malaking bagay yan. Pero bakit? Ano yung mga dahilan ng korte? Una, sabi ng korte, lumalabag daw ito sa Equal Protection Clause.
yung prinsipyo ng pantay na proteksyon sa batas. Bakit daw hindi pantay? Kasi parang nagkakaroon ng diskriminasyon. Sabi ng korte, ano ba yung substantial distinction o yung malaking pagkakaiba sa pagitan ng OFW na mahaba pa ang kontrata at yung OFW na maikli na lang o yung local worker para tratuhin sila ng iba? Okay naman, pareho lang naman silang illegally dismissed, di ba? Oo. Walang nakitang sapat na basehan ng korte para sa magkaibang trato. At dahil OFWs ang pinag-uusapan na special sector na dapat protektahan ng Constitution, mas mahigpit yung naging scrutiny yung pagsusuri ng korte. Okay, equal protection, ano pa? Pangalawa, lumalabag din daw ito sa substantive due process, yung karapatan sa angkop na proseso ng batas. Paano naman yun? Yung sahod kasi na dapat matatanggap mo, parte yan ng property mo under the Constitution. So yung paglimita o pagbawas dun ng walang sapat na dahilan, parang inaagawan ka ng ari-arian ng hindi makatarungan. Ah, okay. So property right pala yung future wages na yun? Oo. At yung sinasabing dahilan na para daw makatulong sa mga recruitment agencies, hindi raw yung sapat na compelling state interest para isakripisyo yung karapatan ng OFW. Mas matimbang yung karapatan ng manggagawa. Malinaw. Pero may nilinaw din sila tungkol sa ibang constitutional principles, di ba? Yung non-impairment and police power. Oo. Nilinaw ng korte na hindi ito labag sa non-impairment clause. Kasi yung batas, yung RA 842, nauna pa 1995 kaysa sa kontrata ni Serrano, 1998. So hindi nasira yung kontrata dahil may batas na nung pumasok siya. Tama. At yung paggawa ng batas na yun, exercise daw yun ng police power ng Estado, yung kapangyarihan ng gobyerno na gumawa ng batas para sa public welfare. Pero syempre, hindi absolute ang police power. Kailangan pa ring sumunod sa ibang provision ng Constitution tulad ng equal protection at due process. Eksakto, kailangan balansehin. Okay, so dahil unconstitutional yung limitation, ano na ang final na utos ng korte para kay Serrano? Ayon, ipinag-utusan ng bayaran si Serrano ng sahod niya para sa buong natitirang panahon ng kontrata niya, yung 9 na buwan at 23 araw. Buo talaga. Walang limit na 3 months. Oo, buong matatanggap niya dapat. Ang ginamit na basehan, yung basic salary niyang US 1,400 pesos kada buwan. Yung overtime at leave pay, hindi kasama, maliban kung mapapatunayan niyang pinagtrabahuhan niya talaga yun. Napakalinaw ng desisyon at napakahalaga para sa ating mga OFW. Kung ibubuod natin, ang mga key takeaways o doktrina dito ay una, Yung equal protection, hindi pwedeng basta-basta magtangi ang batas sa mga taong pareho naman ang sitwasyon, lalo na kung OFW na special ang protection under the Constitution. pangalawa, yung substantive due process. Ang karapatan sa kikitain ay parang ari-arian din. Hindi pwedeng limitahan ng gobyerno ng walang mabigat at makatuwirang dahilan. Pangatlo, yung non-impairment clause. Bagamat may bisa ang police power, hindi pwedeng basta sirain ang kontrata, lalo na kung nauna yung kontrata sa batas na hindi naman applicable dito. At pang-apat, yung police power. May kapangyarihan ang Estado, pero may hangganan nito, lalo na pagdating sa fundamental rights. Yun nga, ang mga prinsipyong yan ang nagbigay daan sa mas makatarungang trato kay Serrano at sa iba pang OFW na posibleng mapunta sa ganong sitwasyon. Pero ang tanong nga, at ito siguro ang magandang pag-isipan nating lahat lalo na ng ating mga tagapakinig. Matapos ang Serrano decision, sa tingin ninyo, sapat na ba talaga ang mga batas at sistema natin ngayon para maprotektahan ng husto ang ating mga OFW laban sa illegal dismissal? Ano po ang masasabi ninyo? Mahalaga ang inyong opinyon? Paki-share na lang sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo at nakatulong ang talakayang ito, pa-favorite na rin po. Para sa mas marami pang ganitong malalimang pagsusuri, mag-subscribe na kayo sa The Deep Dive. Hanggang sa muli nating pagtalakay.
Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba hanggang saan ba talaga yung responsibilidad, yung pananagutan ng isang recruitment agency? Lalo na kung yung OFW na pinadala nila namatay sa ibang bansa. Tapos parang misteryosa pa ang pangyayari. Oo nga eh. Aksidente lang ba? O gaya ng madalas sabihin, suicide? O baka naman, merong pang iba. Ano? Kaya nga, ating himayin ngayon itong isang mahalagang kaso, yung Beckman Service Exporter and Promotion Inc. vs. Spouses Simplicio and Mila Quaresma, GR numbers 1829789 and 184298999 ito na lumabas noong April 7, 2009. Tama ka. Kaso ito ni Jasmine Quaresma. Isa siyang Pilipinang nurse na nagtrabaho sa Saudi Arabia. Ang masaklap, natagpuan siyang walang buhay na sa dormitoryo niya. Oo, tapos Yung mga unang report galing sa Saudi, ang sabi, parang posibleng nalason daw or suicide. Pero, nako, ibang-iba yung lumabas nung inimbestigahan na dito sa Pilipinas. Detalyado natin to. Sige. So si Jasmine na-deploy siya ng Beckman, ito yung agency, noong 1997. Tama ba? Oo, 1997. Tapos, mga June 1998, yun na nga, natagpo ang patay. At yung sinasabi mong report sa Saudi, ano yun? Police report? Medical report? Pareho. Police report at medical report doon ang nakalagay, likely cause of death was poisoning. Meron pa ngang kwento galing sa katrabaho na bumubula daw yung bibig tapos amoy lason. Medyo detalyado, specific yung detalye, ano? Oo nga. Pero ito na yung twist, di ba? Nung naiuwi yung labi niya, Ayun na nga, dito na pumasok yung pamilya. Pinakuha nila ng autopsy sa City Health Officer ng Kabanatuan. At doon lumabas. Grabe, maraming sugat, pasa, tapos may bali pa sa tadyang, pati sa masiselang bahagi ng katawan may sugat. Malinaw na signs of violence. so hindi tugma sa poisoning or suicide theory. Malayo. Tsaka, hindi lang yon. Nag-conduct din ng sariling pagsusuri yung NBI, yung National Bureau of Investigation. At sa toxicology test nila, negative. Walang nakitang lason. Nako. So dahil dito, nagsampa na ng kaso yung mga magulang ni Jasmine, yung mag-asawang Quaresma. Oo. Kinasuhan nila yung Beckman, yung agency, pati yung foreign employer, Rajab and Celsilaco. Tapos, may isa pang agency na involved, yung pumalit yata, White Falcon Services Inc. Hinabol nila yung death benefits at danyos. Okay. Kumusta naman ang takbo sa mga korte? Sa labor arbiter muna. Sa labor arbiter, na-dismiss yung kaso. Ang sabi, suicide daw talaga at hindi work-related. Ganun. Pero umapela sila, sigurado. Definitely. Umakyat sa NLRC, yung National Labor Relations Commission, at doon, binaliktad. Sabi nung NLRC, ito raw ay compensable work-connected criminal aggression. Work-connected, kahit sa dormitorio nangyayari. Oo, kasi argument nila nangyari sa loob ng premises ng employer, which is yung dormitoryo nga. So, nag-award sila ng danyos. Tapos, umakyat pa sa Court of Appeals. Anong sabi ng CA? Kinatagan ng CA yung desisyon ng NLRC na compensable siya. Pero dito nagkaroon ng, pagbabago. Sa amended decision ng CA, binabaan nila yung danyos. Sobrang baba. Katumbas na lang nung remaining salary ni Jasmine sa kontrata niya. Mga US $4,600 lang. Ang liit naman nun kumpara sa nawalang buhay. Sobra. Kaya syempre, umabot na to sa Korte Suprema. Ano na yung mga naging main issue sa Supreme Court? Basically, ito. May karapatan ba yung mga magulang ni Jasmine sa death benefits at danyos? Yung pagkamatay ba niya, work-related ba talaga? Kahit nasa dorm at off-duty? Tapos, ano yung liability ng mga agency Beckman at White Falcon at nung foreign employer na Rajab? At syempre, alin yung medical report na paniniwalaan? Yung sa Saudi o yung dito sa Pinas? Crucial yung mga tanong na yan. Anong naging hatol ng Korte Suprema? Malinaw ang sabi ng Korte Suprema, hindi sila naniniwala sa suicide theory.
Mas mabigat daw yung autopsy reports dito sa Pilipinas, yung galing sa City Health Officer at sa NBI. Mas detalyado, mas scientific, at nagpapakita talaga ng karahasan. So, tinuring nilang murder. Ang term na ginamit nila, murderous aggression. Biktima daw si Jasmine. Hindi raw makatarungan isipin na magpapakamatay ang isang bata pang professional na, alam mo yon, nasa peak ng career at pagtupad ng pangarap. Makes sense. Paano yung pananagutan ng mga agency at employer? Kasi sabi ng CA, maliit lang daw, di ba? At kahit nangyari sa dormitoryo at hindi oras ng trabaho, pinanagot pa rin ng Korte Suprema yung Beckman, yung White Falcon, pati yung Rajab. At ang pananagutan nila ay solidary. Solidary liability. Ibig sabihin, kahit sino sa kanila pwedeng singilin ng buo. Tama. Pareho-pareho silang liable. Pwedeng habulin ng pamilya Quaresma yung buong amount sa kahit sino sa kanila. Hindi pwedeng magturuan. Wow, malaking bagay yun para sa pamilya. Ano yung naging legal basis ng korte para dyan? Ginamit nila yung Republic Act 8042, yung Migrant Workers Act. Malinaw daw doon na obligasyon ng recruitment agencies na protektahan yung kapakanan ng mga OFW. Hindi lang basta mag-recruit at magpadala. Dapat may continuing responsibility sila. At yung ginawa ng mga agency na pagpipilit sa suicide theory? Kulangan nila ng pakialam o tulong sa pamilya Quaresma habang nagluluksa yung mga ito, labag daw sa moralidad, mabuting kaugalian at public policy. Yan yung nasa Articles 19, 21 at 24 ng Civil Code natin. So hindi lang labor aspect, pati civil code pumasok na. Oo, dahil nga doon sa tinawag ng korte na shabby and callous treatment sa pamilya, yun yung nag-justify ng mas mataas na danyos, inatasan silang lahat, Beckman, White Falcon, Rahab, pati yung mga officers nila na magbayad ng, 2.5 million for moral damages. 2.5 million! Oo. Tapos, another 2.5 million for exemplary damages bilang parusa at para maging halimbawa sa iba, plus attorney's fees pa. Grabe! Ang layo dun sa $4,600 ng CA. Talagang binigyan ng ngipin yung batas para protektahan yung OFW. Oo, napakakalinaw ng mensahe ng Korte Suprema dito. Yung mga recruitment agency, hindi lang sila business na nagpapadala ng tao. Meron silang malalim na obligasyon sa kapakanan ng bawat OFW na dinadala nila abroad. Hindi pwedeng basta-basta. At hindi natatapos yung obligasyon nila pag alis ng eroplano. Dapat tuloy-tuloy. Exactly. Higit pa sa kontrata yung responsibilidad nila. Hindi pwedeng magwalang bahala, lalo na kung may senyales na ng peligro o, katulad nito, karahasan. Nakakalungkot yung nangyari kay Jasmine pero at least sa desisyon na ito nabigyan ng hustisya at nagkaroon ng mahalagang precedent, ano? Tunay. Kaya ito yung tanong na iiwan natin sa'yo na nakikinig. Sa tingin mo ba, sapat na ba yung mga batas at patakaran natin ngayon para masigurong tunay na nananagot ang mga agency? At nabibigyan ba talaga ng sapat na proteksyon yung ating mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa? Oo nga, magandang pag-isipan yan. Ano kaya ang saloobin mo dito? Pwede mong ibahagi sa comment section. At para ma-recap lang natin, ito yung mga key takeaways o doktrina mula sa kasong Beckman versus Quaresma. Una, yung solidary liability of recruitment agencies. Ibig sabihin, kasama laging nananagot ang local agency at ang foreign employer. Hindi pwedeng magturo. Pangalawa, yung duty of care under RA 8042. May tungkulin ang mga agency na alagaan at protektahan ng OFW, hindi lang sila i-deploy. Pangatlo, yung applicability ng Articles 19, 21, 24 ng Civil Code. Yung mga actions na labag sa moralidad, mabuting asal o public policy pwedeng pagmula ng danyos perwisyo. At pang-apat, yung prinsipyo ng protection to labor. Pag may duda sa batas paggawa o kontrata, laging pabor dapat sa kaligtasan at kapakanan ng manggagawa ang interpretasyon. Ayan, sana marami kang natutunan sa ating talakayang na yon. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para sa mas marami pang ganitong malaliman ng pagsusuri. Tama, hanggang sa susunod na pagsisid natin sa mga usaping legal at panlipunan.